emotional blackmail or bina-blackmail siya ng babae para hindi makapag-iwalay sa kanya yung lalaki. Kasi nga nahuli siya. Kasi nga merong slut shaming babae. Nahihiya siya sa nangyari at nahihiya siya sa ginawa niya. What's up mga ropa? Ito ba ang yung lingkod suplado mo? Okay mga ropa, meron akong babasahin sa inyo na isa sa mga ropa natin nag-message. So ito yung sabi niya, yo, boss suplado mo, hide my identity please. I just want an advice lang from you. Solid follower mo ako. Meron akong girlfriend and mag 1 year na kami. And naging LDR kami. Mag 3 months na since nag-work na ako ibang bansa. I've been in LDR before, kaya hindi ko nagaano nakikita yung relationship namin. Then madalas din siya magsinungaling sa mga pinupuntahan niya. Ilang beses ko na nahuli dahil sa stories ng friend niya. But I'm sure naman na walang involved na guy. Well, I really don't know, haha. Then, eto lately, nahuli ko siya, may nag-chat sa kanya. Then, kasi may sinend sa akin siyang screenshot na dama yung convo nila. Stupid! Okay, na-curious ako, kaya tinanong ko. Then, bigla niya sinabi na friend lang at privacy, ganyan. But I knew na may something, kaya nakipag-iwalay ako. Then, pinilit niya talaga na wala daw. After ilang hours, inamin niya. Wala namang landian na naganap. But syempre, doon naman lagi nagsisimula yun. Haha, she explained, then ayoko pa din. Since lagi na siya nagsisinungaling, then puro ka din mag-suicide daw siya pag iniwan ko siya. Puta, ito na yung sinasabi ko sa inyo mga ropa. Ang mga babae minsan ginagamit yung mga gandong wages for you to parang emotional blackmail to. To be honest, ayoko na talaga, pero hindi ko alam kung paano makalis sa sitwasyon ko. Kasi baka mamaya totohanin niya. Okay mga ropa, sagutin natin yan habang tayo'y nagbabiyahe. Let's go! Alright! So yan mga ropa, nahuli na niya yung girlfriend niya. May ka-message na iba. At maraming beses niya na rin nahuli na nagsisinungaling ang kanyang girlfriend. So, alam niyo na, di ba? Pag ganitong babae, ibig sabihin, wala nang respeto sa relationship nyo. Kasi unang-una, pag nasa LDR kayo, dapat hindi ganito ang kilos ng babae. Dapat mas mabait siya at mas papatunayan niya sa'yo na talagang mas faithful siya sa'yo. However, ang ginagawa ng babae, kung saan-saan pumupunta at nahuhuli ng boyfriend niya. At eto pa, katangahan ng ginawa ng babae, nag-screenshot ng message. Hindi niya alam kasama yung message nung lalaki na kinakausap niya. Kala ko mga lalaki lang sablay dito, pati pala mga babae. Sheesh! So makikita nyo dito mga ropa na pag ang babae masyadong palagay sa kanyang mga ginagawa or masyadong komportable sa kanyang ginagawa, hindi niya napapansin na nagkakamali siya o nakikita yung mga kalokohan niya. So si ropa natin, ayaw na ituloy yung relationship kasi nga, yun na nga nakita niya na yung ginagawa ng babae. Siyempre kahit sino naman siguro, di ba, mapapaisip na, shit, red flag to, ayoko na ng ganito. And ayoko mag-suffer bandang huli. Tama naman. Kumbaga, you need to control the damage. Di ba? Kasi bago pa pumunta sa ganung sitwasyon or magkanda leche-leche ang buhay mo, iwalay mo na. And since malayo naman sila sa isa't isa, alam kong mas may kakayahan si Ropa na mag-move on agad-agad kumpara doon sa babae. And ang nakikita ko dito sa babae, na-enjoy niya yung ginagawa niya kasi nga wala nakabantay sa kanya. And I think yung relationship nila before, masyadong umiikot doon lang sa babae. Ang nakikita ko dito, may pagkasim si Ropa or under si Ropa. Mukhang nasusunod ang kanyang girlfriend most of the time, di ba? Kasi ang babae na talagang nalilid mo, hindi ganito hindi ganito ikikilos nito It's obvious naman na talagang may leverage yung babae. And kaya ako sinasabi sa inyo mga ropa na talagang kilalanin nyo yung babae. Kasi masasayang ang oras nyo Though, we have infinite of time pagdating sa mga kababaihan. Pero, of course, ayaw natin masayang yung oras natin, di ba? Gusto natin, kung meron tayong i-entertain ng babae, dapat quality. Hindi yung mga gandong babae, puta sakit sa ulo to, men. Di ba? Kaya nga hindi ka dapat basta-basta mag-invest agad-agad ng emotion sa babae. So yun nga mga ropa, pag ganito na ang babae masyado nang komportable sa pagsisinungaling niya, wala na respeto sa ito, lalo na sa relationship yung dalawa. Tsaka kagaya na sabi ko,
I don't think na may leverage si Ropa sa relationship nila. Kaya tama lang din na makipag-iwalay siya. Kaso nga lang, ang kinatatakot niya, binablockmail siya na magsisuicide daw yung babae. Kaya mga Ropa, maniniwala ba kayo sa ganito? Na ang babae, umaalis, nagsisinungaling, tapos nung nahuli siya, sasabihin niya, magpapakamatay siya pag nakipag-iwalay yung boyfriend niya. Sa tingin nyo, maniniwala ba kayo? Kung kayo nasa sitwasyon ni Ropa, hindi kayo makikipag-iwalay? Well, ako, kung base sa aking pagkakaalam or sa kaalaman ko, ibabase ko sa aking kaalaman, iwanan ko pa rin to. Hindi pwede. Hindi pwede na tiyagain ko yung ugali niyang ganyan. Kasi talagang wala nang pag-asa to Kasi ilang beses mo na nahuli. At ito pa, may ka-chat na Alam naman natin, ang babae meron slut shame, di ba? So ganyan yung nafe-feel niya ngayon. Na parang ang baba ng tingin niya sa sarili niya kasi nahuli siya. Na dapat hindi. Di ba? So kahit siya mismo, ayaw niyang ma-feel yung ganun. O kahit siya mismo, ayaw niyang pag-isipan na ganun siya. Pero ginagawa niya. Di ba? Shit, anong nangyari? Traffic, mga Ropa. So ganito ang nature ng mga babae. Pag hindi sila gaanong attracted sa boyfriend nila o hindi nila nakikita na talagang may value na napoprovide o hindi ganun kada best yung boyfriend na pinili nila o yung lalaki na pinili nila. At ito ang nakakalungkot. Kasi instead na makipag-iwalay ang isang babae, ang ginagawa niya, nagma-monkey branch na siya. Di ba? We know that it's very unfair. Kasi ikaw patuloy kang magbibigay ng provision at protection sa kanya. You will make sure na talagang tuloy ang relationship yung dalawa. Kumbaga, magbibigay ka ng reassurance para dun sa relationship yung dalawa. Pero kung ganyan, na nakikita mo na tinitake advantage niya yung pagiging mabait mo, then may mali na. Kaya much better na hiwalayin nyo na pag ganito, mga Ropa. Ako talaga hiwalayan ko to pag ganito na. Wala akong pakialam kung sasabihin niya na magsisuicide siya. Kasi unang-una, hindi nagme-make sense. Di ba? Bakit siya magpapakamatay? Lumalandi nga siya. Nahuli ko lang siya or nahuli lang siya ni Ropa. Kaya ngayon, ganyan sinasabi niya. Emotional blackmail or binablackmail siya ng babae para hindi makapag-iwalay sa kanya yung lalaki. Kasi nga nahuli siya. Kasi nga merong slut shame ang babae. Nahihiya siya sa nangyari at nahihiya siya sa ginawa niya. Ngayon mga Ropa, kung papatawarin nyo or pagbibigyan nyo yung ganitong babae, huwag kayong umasa na talaga magiging faithful pa rin siya sa inyo. Kasi eto na sign na to na wala siyang respeto sa iyo at wala siyang respeto sa relationship nyo. Kaya huwag kang magtaka kung ang babae pinatawad mo at umulit pa ulit. Mga Ropa, ulitin ko. Pag ang babae pinatawad nyo dahil nagloko siya at umulit pa ulit, huwag na kayo magtaka. Gets? Dahil yung mga ganitong babae, hindi talaga niya nakikita na may value yung relationship nyo dalawa. Gets? Putang ina, hayop. Ano to? Dahil mainit? Grabe mga Ropa Sheesh! Sakit sa ilong. Anyway, yun nga. So bago maubos yung remaining minutes natin dito, gusto ko malaman nyo na dapat wag nyo nang ituloy pa. Gusto ko malaman nyo na yung babae na hindi na nire-respeto ang relationship nyo at ikaw mismo, pati sarili niya dahil nga sa ginagawa niyang ganyan, pwede naman siya makipag-iwalay diba? Tsaka niya gawin yan Kaso ang problema, gusto niya mag-monkey branch. This is a sign of monkey branching. This is not about curiosity anymore. Malayo na si Ropa, diba? So ibig sabihin, pwedeng bored na si Ea. Kaya ginagawa niya to. Kaya nga pag ang babae nagloko na, bitawan nyo na. Kasi nagsasayang lang kayo ng oras pag pinagpatuloy nyo pa. Maliwanag ba? So ano tayo gawin natin dito? Pag ang babae nagloko na, ibig sabihin, she's not emotionally loyal sa'yo. Gets? Hindi na siya kagaya ng dati.